Trisha, hindi pa ba tapos yan? Abay, kanina ka pa rin bata ka. Palibhasa ang bigat-bigat ng katawan mo, kaya hindi ka makakilos na mabilis. Sigaw ng ina ni Trisha na si Minda mula sa kusina ng kanilang maliit na tahanan. Tapos na po ako magsampay, Nay. Mula sa may poso sa labas ng bahay, binitbit ni Trisha ang malaking planggana na ginamit sa paglalaba, papasok sa pinto patungo sa kusina. Suot ni Trisha ang isang double XL na gray at lumang damit na sobrang laki na pwede nang gawing kortina at pajama na kasya ng dalawang normal size na tao. Nakatali ang itim at mahaba niyang buhok habang ang pawis ay tumatagaktak mula sa noo. Dadaan sa singkit niyang mata, mataba ngunit matangos ang ilong niya, matatabang pisngi, hanggang sa leeg niya na halos hindi na makita. Sa bawat hakbang ni Trisha, isang 19 years old na dalaga, nangangailangan siya ng sapat na lakas dahil nahihirapan na rin siyang dalhin ang kanyang katawan dulot ng katabaan. Nilabhan ko na po yung mga damit, na ibabad ko na sa Fabcon, nabanlawan at naisampay ko na rin po lahat. Nilagay ni Trisha ang planggana sa ilalim ng lababo nila. Saka na siya naupo sa kahoy na upuan ng hapagkainan. Nang makita ni Trisha ang isang sandok ng kanin na nasa loob ng kaldero, agad niya yung kinuha, maging ang isang pirasong pritong galunggong na nasa pinggan. Ito na lang po ba yung kanin? Oo, sapat na yan sa'yo. Magbawas-bawas ka naman ng timbang mo para kang drum eh. Saad ng ama na si Kiko. Pagod na nga ako sa paglalaba. Tapos, titipirin niyo pa ako sa kanin. Mariing pinaglapat ni Trisha ang mga labi. Aba, nagrereklamo ka pa. Pasalamat ka nga at tinitirhan ka man namin ng pagkain mo. Hindi ka ba naaawa dyan sa katawan mo, Trisha? Konti na lang, hindi ka na magkakasya sa pintuan natin. Hindi ka gumaya sa kapatid mo rito na si Elvira. 26 ang waistline, ganda pa ng hubog ng katawan. Saad ng kanyang ina. Napaangat ang tingin ni Trisha sa nakatatandang kapatid na nasa harapan niya at nahangisi lang habang nagtitipa sa cellphone nito. Siya nga pala, pagkatapos mong kumain ay maglinis ka ng bahay. Palitan mo ang kortina at magwalis sa labas. Ang dami ng dahon. Pagkatapos kapag natuyo ang mga damit, itupi mo na agad at ilagay sa Durabox. Pero bago yun, planchahin mo muna yung damit na isusuot ng ate mo mamaya. May lakad sila ng mga kaibigan niya. Siguraduhin mong malinis ang bahay pagbalik namin, ha? Dadating si Henrix. Ang tinutukoy ni Minda ay ang mayamang manliligaw ni Elvira. Laki sa layaw ang lalaki, kaya mayabang at mahangin. Nakilala na ito ni Trisha, at para sa kanya, mukhang hindi ito mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi naman valid ang opinyon niya. Ang mahalaga naman sa mga magulang nila, makapal ang laman ng pitaka ng lalaki. Pero pagod na po ako, Nay. Sakit na po ng likod at balakang ko. Sumubo ng pagkain si Trisha. Wala akong pakialam. Sino namang gagawa nun? Kami? Gusto mo kami? Pareho kami may trabaho ng tatay nyo sa palengke. At kasasabi ko lang kanina na may lakad ang ate Elvira mo. Huwag ka nga magreklamo na masakit yung balakang at likod mo. Dahil yan sa pagiging pabaya mo sa katawan mo, kaya ka lumulobo. Sa bawat lunok ni Trisha ng pagkain, kasabay nun, ang paglunok niya sa mga nais niyang sabihin sa ina. Ngunit tila iyong isang tinik ng isda na masakit tuwing malulunok niya, kagaya na masasakit na naririnig niya mula sa sariling magulang. Ngunit sanay na siya. Nay, maliligo na ako susunduin na ako ng mga kaibigan ko. Tumayo si Elvira mula sa hapag at dumiretso na sa kwarto nito. Mauna na kami. Maaga ang delivery ng mga isda ngayon. Ikaw na bahala rito, Trisha. Huwag mong kalimutan yung mga bilin ko sa'yo, ha? Sabay na ring tumayo ang mag-asawa at umalis na ng kusina. Kagaya ng mga normal na araw, naiwan na naman si Trisha sa hapag na mag-isang kumakain. Pagkatapos niya maubos ang konting agahan at makainom ng tubig, niligpit niya na ang pinagkainan ng pamilya niya. At sinimulan na itong hugasan sa lababo. Parte pa ba ako ng pamilyang ito? O katulong na lang?
Pero okay lang, wala rin namang ibang gagawa nito kundi ako. Naisip ni Trisha. Pagpatak ng hapon, kauupo lang ni Trisha sa may sala at katatapos lang ng gawain ay saktong dumating ang kanyang kapatid kasama ang manliligaw nito. Pasok ka, may gusto ka bang kainin? Wika ni Elvira habang nakapulupot na parang sawa sa braso ni Henrix. Just give me some water. Halata naman ang pagkairita sa mukha ng lalaki. Nang mapadpad ang tingin ni Elvira kay Trisha, tumaas ang isang kilay nito. Oh, ano pa inuupo-upo mo dyan? Ikuha mo raw siya ng tubig, bilisan mo. Pagtayo ni Trisha, napansin niya ang black Chanel imitation bag na nakasabit sa balikat ng kapatid. Ate, sa akin yan ah. Ba't mo naman ginamit na hindi nagpapaalam? Bumaba ang tingin ni Elvira sa bag na tinutukoy ni Trisha. Ano naman ko sa'yo to? Gusto kong gamitin eh. Hindi mo naman kasi ginagamit, tsaka hindi bagay sa'yo to. Bigayan ng kaibigan ko, ibalik mo yan sa akin. Sinubukang hilahin ni Trisha ang bag mula sa kapatid. Ngunit nakipaghilahan lang siya dito. Bitiwan mo nga ako, aray! Daing ni Elvira nang hawakan siya ni Trisha sa braso ng mahigpit. Anong kaguluhan na nangyayari dito? Saad ni Minda, nakararating lang kasama ang asawa. Elvira, anak! Mabilis na naitulak ni Minda si Trisha palayo kay Elvira. Kaya naman bumagsak si Trisha sa matigas na sahig na nabalot ng linoleum. Napangiwi si Trisha sa sakit ng kanyang pang-upo dulot ng malakas na pagkakabagsak niya. Bakit mo sinasaktan ang ate mo ha? Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Pero ginamit niya po yung bag ko na hindi nagpapaalam. Alam niyo namang espesyal yan sa akin eh. Nagsimula ng manubig ang gilid ng mata ni Trisha. Dahil sa bag, sasaktan mo ang kapatid mo. Isang malakas na tadyak sa tagiliran ang binigay ni Minda kay Trisha. Sinundan pa yon ng mga hampas ng tsinelas at kurot sa braso. Napapadaing na lang si Trisha sa tuwing mararamdaman ang pagdapo ng kamay ng kanyang ina sa kanyang balat. Nasigurado siyang mag-iiwan ng marka. Dapat lang sa'yo yan. Hindi ka na nahiya sa bisita natin, Henrix. Pasensya ka na ha. Kailangan kasi nadidisiplina itong batang ito para magtanda. Saad ni Kiko kay Trisha. Bago siya humarap kay Henrix na mukhang walang pakialam sa nangyayari. Ay, tama na po. Iyak ni Trisha habang nakaharang ang palad sa kanya muka. Tumayo ka na riyan. Ipaghanda mo kami ng tanghalian. Sigaw ni Minda. Opo, gagawin ko na. Hirap man, binuhos si Trisha ang lakas upang maiangat ang sarili sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan. Sinamaan siya ng tingin Elvira habang naglalakad siya patungo sa kusina. Inanyayahan niya na Minda at Kiko si Henrix na maupo sa luma nilang sofa. Sa may kusina, umiiyak si Trisha habang nagsasandok ng kanin mula sa kaldero. Nang lingunin niya ang sala, nakita niya silang apat na masaya nagkukwentuhan na para bang walang pananakit na nangyari. Kinagabihan, niyakap ni Trisha ang sarili niya habang nakahiga sa sariling kama. Ano kayang pakiramdam na maging ikaw, ate? Siguro ang saya-saya sa lahat, no? Kasi lahat ng tao sa paligid mo mahal ka. Kinakausap ni Trisha ang litrato niya kasama si Elvira na nakapatong sa side table. Nang mapatingin siya sa kalendaryo na nakasabit sa dingding ng kwarto, napangiti siya. May 9 na bukas, kaarawan niya. Sa isang iglap, tila nawala ang sama ng loob niya. Dahil nag-e-expect siya na ipaghahanda siya ng pamilya. 20 years old na siya kinabukasan. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, nagising na si Trisha. Good morning po, Nay-Tay. Nakangiting bati niya sa mga magulang na nagkakape sa kusina. Wala siyang natanggap na tugon mula sa mga ito. Sa buong isang oras na nasa kusina siya kasama ang mga magulang, nag-uusap lang ang mag-asawa tungkol sa magandang kinabukasan ni Elvira kay Henrix at kung paano sila yayaman kapag nagpakasal ang dalawa. Ni hindi man lang naalala ng mga ito na birthday niya. Hindi na rin yan masyadong dinamdam ng dalaga. Matapos ang mga gawain sa umaga, nagpaalam si Trisha na bibilhin lang sa labas. Dala ang pinag-ipunang mga bariya-bariya. Pumunta si Trisha sa malapit na bakery shop na pwedeng mag-dine-in. Binili niya isang slice ng chocolate cake na natitikman lang niya tuwing May 9.
Thank you po ate ah. Pwede bang makahingi ng free candle? Kahit maliit lang, birthday ko po kasi ngayon. Oo naman. Heto, sindihan mo rin. Inabot ng tindera sa counter ang isang maliit na pink candle at lighter. Salamat ate. Walang anuman. Happy birthday sa iyo ah. Isang matamis na ngiti ang ginawad ni Trisha sa tindera. Ito kasi ang unang tao na bumati sa kanya, kaya malaking bagay yon para kay Trisha. Umawit siya para sa kanyang sarili. Happy birthday to me. Aniya, bago hipa ng kandila. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala sa realisasyon na mag-isa na ulit siya. Sa pagsiselebrate ng kaarawan, minsan, naisip niya kung hindi ba masaya ang kanyang pamilya na isilang siya, kaya hindi nila naalala ang birthday niya. Kinain niya na lamang ang cake para kahit papaano mawala ang lungkot niya. Pagkain na lang kasi talaga ang nagpapaligaya sa kanya. Pagkatapos maubos, bumalik na siya sa bahay nila. Ano po meron dito? Tanong niya nang madatna na mag-asawa na hindi pamilyar sa kanya na nakaupo sa sala habang kausap sina Kiko at Minda. Trisha, mabutit dumating ka na, maupo ka dito. Saad ni Minda. Kahit walang idea sa kung sino ang mga taong nasa sala, naupo naman si Trisha sa tabi ng kanyang ina. Ito sina Mr. Alfredo at Mrs. Gracia. Aampunin ka nila. Nangunot ang noon ni Trisha sa sinabi ng kanyang ina. Naani mo'y pinapakilala lang siya sa mga supplier nila ng isda. Ho? Ano po sinasabi niyo? Hindi po ako nagpapaampon. Huwag ka nang magreklamo. Nakilala ko sila sa palengke at wala silang anak. Mayaman sila at nabayaran na nila kami ng 5 milyon. Kapalit mo kaya umayos ka. Bulong ni Minda sa dalaga. Pero nay... Sir Alfredo, Ma'am Gracia, pwede niyo na po isama si Trisha sa inyo. Aayusin ko lang mga gamit niya. Tumayo si Minda at hinila niya si Kiko papasok sa silid ni Trisha. Wala naman nagawa si Trisha kundi manatiling nakaupo dahil hindi rin siya makagalaw dahil sa pagkabigla sa nangyayari. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Minda at Kiko mula sa kwarto ni Trisha. Dala malaking bag na naglalaman ng mga gamit niya. Heto na po ang lahat. Nay, ayoko pong sumama sa kanila. Dito lang ho ako. Tumayo si Trisha at hinawakan ang kamay ni Minda. Ngunit pinagtulakan lang siya nito. Hinawakan ng mga bodyguard si Trisha at sapilitan siyang hinila palabas. Nay! Nay! Dahil sa katabaan ni Trisha, nahirapan ng mga bodyguards ni Alfredo at Gracia na ipasok si Trisha sa loob ng kotse. At nang maipasok, sinarado na agad ang pinto. Hindi naalis ang tingin niya sa mga magulang na matapos makipagkamay kina Alfredo at Gracia, sinarado na agad ang pinto ng bahay at hindi man lang nagpaalam sa kanya. Pagpasok ng mag-asawang Sanchez sa backseat, inabutan ni Gracia ng panyo si Trisha at tinitigan naman niya ng dalaga. Stop crying, Iha. It's okay. We won't hurt you. Hindi napansin ni Trisha na umiiyak na siya. Tipid na ngumiti si Trisha bago tanggapin ang panyo. Naisip niya, ano pa bang silbi ng pagpupumiglas niya? Kung mismo mga tunay niyang magulang ang nagpamigay sa kanya na parang lumang damit sa aparador. Sa buong biyahe, tahimik lang si Trisha na nakatanaw sa bintana. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang mansyon. Kulay asul, may 2 palapag at napupuno ng halaman ng kapaligiran. Pagpasok sa loob, hinatid siya ni Gracia sa kwarto niya. Kung normal lamang yung araw, matutuwa si Trisha sa bago niyang silid na halos kasing laki na ng buong bahay na tinitirahan niya kasama ang magulang. Kung may kailangan ka pang gamit dito, magsabi ka lang, Trisha. Kailan po ako uuwi? Napatigil sa akmang paglabas ng pinto si Gracia. Ito na ang bago mong tahanan, Trisha. Dito ka na uuwi. Bakit ho ganun? Kahit matagal ko na natanggap na hindi ako ang paboritong anak ng mga magulang ko, masakit pa rin na mamulat sa realidad. Lumapit si Gracia kay Trisha. Inanyayahan itong maupo sa paanan ng kama. Alam ko na bigla kasi nangyari ngayon, Iha. Kami kasi ng asawa ko. Hindi nabiyayaan ng anak kaya naisipan na lang namin mag-ampon. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Trisha, na ipaparamdam namin sa iyo ni Alfredo ang pagmamahal at pagpoprotekta na hindi mo naramdaman mula sa mga magulang mo. I know, it's painful, but it will subside.
Bahagyang hinila ni Gracia si Trisha papalapit at niyakap ito. Niyakap naman pabalik ni Trisha ang ginang. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam si Trisha na meron siyang ina. Masarap din pala sa pakiramdam, kalmado at nakapagpapagaan ng dibdib. Nag-prepare ng welcome party ang mag-asawang Sanchez 3 araw mula nang dumating si Trisha sa mansyon. Maraming dumalo at ni isa sa mga ito hindi kilala ni Trisha. Ngunit lahat sila ay nandoon upang ipagdiwang ang pagdating niya. Bakit yan lang kinakain mo? Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasalamin nito, undercut ang buhok, nakasuot ng dark blue dress suit. Binaba ni Trisha ang kamay na may hawak na pinggan. Sa ibabaw nito merong isang maliit na hiwa ng karne at strawberry cake. Nakaya kasi. Nakaya ko muna marami. Nag-aalangan niya ang sagot. Ba't ka mahihiya? Party mo naman to. Sige na, okay lang yan. Napaangat ang tingin si Trisha at lumawak ang ngiti niya. Agad siyang bumalik sa buffet table na nasa likod lang nila. Saka kumuha ng 3 sticks ng barbecue, 3 hiwa ng fried chicken at stir-fried vegetables. Naupo sila ng binata sa isang bakanting mesa. You must be Trisha? I'm Vince Gonzalez. Anak ako ng friend ng parents mo. Tinanggap ni Trisha ang nakalahad na kamay ni Vince. Nice to meet you. Nabanggit ka na sa ni Tita Gracia. And she didn't disappoint. She's right that you're a head-turner woman. Nagbibiro ka ba? Ganito ay tsura, head-turner? Magbago ka na ng grado ng salamin. Bumaba yata ang grado niyan kaya hindi ka na nakakita na maayos. Bakit? Maganda ka naman eh. Pero parang may kulang ng konti. Bigla na lang nilapit ni Vince ang kanya mukha sa mukha ni Trisha. Nang ngayon ay nanlalaki ang mga mata habang nakatitig kay Vince. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Alam ko na, diet. Kulang ako sa diet. You're wrong. Confidence. Yun lang ang kulang sa'yo at almost perfect ka na. Hindi may paliwanag ni Trisha kung bakit napakabilis ng tibok ng puso niya. Ganon ang nararamdaman niya sa tuwing mapaparami siya ng pagkain ng lechon. Ngunit bakit niya yung nararamdaman kay Vince? Salamat ikaw pala nagsabi sa akin yan. Sila siguro malabo ang mata. Para sa akin wala namang mali sa'yo. Naputol ang usapan nila nang tawagin na ni Alfredo si Trisha upang samahan ito sa stage. Excuse me? Go ahead. Tumayo si Trisha at sumama kay Alfredo. Naroon din si Gracia. Tumayo sila sa gitna. Noon nag-aalala kami na asawa kong si Gracia sa magiging future ng Sanchez Corporation. Dahil hindi kami biniyayaan ng anak. Ngunit ngayon, nais naming samahan niyo kami upang i-welcome ang bagong parte ng aming pamilya. Let's have a toast for our daughter and our heiress, Trisha Sanchez. Tinaas ni Alfredo at Gracia ang hawak na champagne glass. At ganoon din ang ginawa ng lahat ng bisita. Sa baba ng stage, napatingin si Trisha kay Vince, na nakangiti lang sa kanya. Habang nakataas ang hawak nitong alak. Simula ng gabing yon, niyakap niya na ang bago niyang buhay. At doon niya pinangako sa kanyang sarili na unti-unti nang magbabago at maglalaho ang buhay ng dating Trisha. Lumipas ang taon, nagbago nga ang buong buhay ni Trisha na parang isang klima na mula sa madilim at maulang bahay, napalitan ng maliwanag at kalmadong pamumuhay. Nabawasan ang timbang niya dahil sa pagdadiet at pagpunta ng gym kasama si Vince. Sa loob din ng 5 taon, napalapit ang loob niya sa lalaki. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Naging magkasintahan sila hanggang sa umabot na sa engagement. Isa rin sa naging pagbabago sa buhay niya ay ang pag-upo niya bilang bagong CEO ng Sanchez Corporation, isang kumpanya ng appliances. Have you heard the news this morning? Tanong ni Vince habang kumakain sila ng dinner sa isang restaurant. Nope, I'm quite busy earlier. Anong meron? May nag-break na naman bang artista? It's worse than that. Pinalabas kaninang umaga ang interview ng CEO ng The Eagles, our rival company. And I saw Henrix with your sister, Elvira. Kinasal na pala sila. Napatigil sa pagsubo ng pagkain si Trisha. Napatingin siya kay Vince. Ngunit binalik niya ang atensyon sa pagkain na nasa pinggan. Kahit na tila nawalan siya ng gana. Yup, they got married last year. What about them? Natanong kasi na host doon
kung anong advantage nila sa other companies of appliances and they mentioned the Sanchez Corp. Kahit na sugarcoat nila, halata namang sinisiraan niya yung kumpanya mo. They're just insecure rats. Dahil hindi naman mapantayan ang monthly sales ng Sanchez Corporation. Pero huwag ka mag-alala, may kalalagyan din sila, lalo na si Elvira. You have a plan? Of course! Akala ba nila matapos ako ipaampon ng biological parents ko, kalilimutan ko na lang sila basta-basta? Lahat ng masamang trato nila sa akin. Oh my God! Hell no! Tinapos ko lang yung plano ko. And then I will surprise them. You're going to get your revenge. If that's what you call it, then yes. Lahat ng naranasan ko, nung nasa poder pa nila ako, lahat yun. Sariwa pa. Hinding-hindi yun maghihilom hanggat hindi ko na ipaparamdam sa kanila lahat ng yun. Marahas na tinusok ni Trisha ang steak na nasa pinggan niya. Alright, I'm just here to support you, babe. Just be careful. Ngumiti si Trisha at nagpatuloy na silang kumain. Tumunog ang cellphone niya sa loob ng pouch na dala. Kaya sinagot niya agad yon nang makita ang pangalan ng sekretarya sa screen na si Danya. Hello? Nasa dinner ako with Vince. Do you have a problem? Tumawag po sa kanya yung hinar niyong spy from the agency. She was requesting to meet you tomorrow, ma'am. Morning daw po. That's good to know. O sige, kakausapin ko siya bukas na umaga. Binaba ni Trisha ang phone matapos makapagpaalam sa sekretarya. What's that? Secret, babe. Just wait and see. Ani Trisha at ngumiti sa kanyang fiancé. Kinabukasan matapos ang meeting ni Trisha, sa hinire niyang spy na ipinadala niya sa kumpanya ni na Elvira, 30 minutes lang pumasok ang kanyang sekretarya. Good morning, ma'am. May nagpapabigay po sa inyo nito. Invitation from Mr. Yuzon sa housewarming party niya. Tinanggap ni Trisha ang invitation. Pagkatapos lumabas na rin si Danya. Habang binabasa ang program sa invitation, napako ang paningin niya sa isang pangalan ng guest speaker. Okay, so my beloved sister will be a guest speaker. That's interesting. Isang ngiti ang kumurba sa labi ni Trisha. May naglalarong idea sa isip niya na parte ng plano niyang paghihigante. At mukhang alam niya na kung paano niya yung sisimulan. Pagdating ng araw ng housewarming party, kasama si Vince ay pumasok sila sa bagong gawang mansyon. Suot ni Trisha ang kanyang evening gown na royal blue. Yun ang color theme ng event. Kahit saan mapatingin, kapansin-pansin, na karamihan sa mga bisita, mga kilalang personalidad sa negosyo. Babe, are you okay? Tanong ni Vince sa nobya, nang maramdaman niya ang pamamasa ng palad itong nakahawak sa braso niya. Yes, babe. Hindi ko lang alam kung paano ko haharapin si Elvira after 5 years. Everything will be alright, babe. Just relax yourself. Hindi pa nagsisimula. Tipid na ngumiti si Trisha. Sinalubong sila ni Mr. Yuzon, 56 years old, nakasalamin, nakasuot ng piluka upang itago ang napapanot na buhok. Mr. Yuzon, congratulations for your new home. Napakaganda ng interior ng mansyon mo and nice party. Thank you, Trisha. Mabuti at nakarating kayo. I thought you're too busy to attend this party of mine. Ano ka ba naman, Mr. Yuzon? Papalagpasin ko ba yung imbitasyon na binigay sa ka ng isang legendary na negosyante that is known around the globe? Of course not. I know that this party will be unforgettable and I don't want to miss it. Matapos makipag-usap, nagpaalam na ang matanda upang i-entertain ang ibang guests. Patungo na sana sa nakatalagang lamesa sina Vince at Trisha nang makasalubong niya ang dalawang taong expected na nilang makikita nila sa party na yon. Ngunit hindi naman nila inaasahang magkakatagpo agad sila. Trisha, the CEO of Sanchez Corporation. It's nice to see you here. Tignan mo nga naman. After 5 freaking years, nakita ko ulit ang kapatid ko. Saad ni Elvira sa tabi ng nakatayo na asawa na si Henrix. It's nice to see you here too, Elvira. Pero correction lang. Dating kapatid. Matagal ko nang kinalimutan na may kapatid akong demonyita. Nawala ang ngiti ni Elvira. Sorry about that. May ba tayo, ha? Sexy mo na, ha? Nagpalaypo ka? Hindi. Nakapagbawas na ako ng timbang in a natural way. Really? Akala ko kasi hindi na madadala sa diet yung katawan mo dati. Pumagay naman sa'yo at least ngayon.
Kaya mo nang itali ang sintas ng sapatos mo. Lumipat ang tingin ni Elvira kay Vince. You must be her fiancé. Pleased to meet you. Nakipagkamay si Vince kay Elvira at kay Henrix, ngunit hindi ito ngumiti. Masaya ako makita kayo. Excuse me and my husband. See you around, Tresha. Isang tingin mula ulo hanggang paa ang iniwan ni Elvira kay Tresha. Let's go, hon. Sinundan lang ni Tresha ng tingin si Elvira. Hayaan mo na siya. Sigurado ako hindi na siya makakangiti ulit sa mangyayari mamaya. Huwag ka na masyado magpaka-stress sa kapatid mo. Saad ni Vince, hindi pa rin siya nagbabago. Anak pa rin siya ng demonyo. Naupo na sila sa designated area para sa kanila. May mga waiter na nagsaserve ng food. Maya-maya lang, nagsimula na ang opening ceremony ng program. Tahimik lang na nakinig si Trisha hanggang sa umakyat na si Elvira bilang guest speaker. Pumalakpak ang lahat, habang si Trisha naman, sinenyasan si Vince na agad namang tumango at tumayo. Naglakad patungo sa backstage kung saan naroon ang operator. Saka nag-abot dito na isang envelope na may lamang pera. Pagkatapos, inabot ni Vince sa isang flash drive. Good evening everyone. Gusto ko muna i-congratulate si Mr. Yuzon for his new home. Grabe, napakaganda ng new mansion niyo. At sana magkaroon din kami ng asawa ko ng ganito. Honestly, medyo nagulat pa nga ako na tawagan kami ni Mr. Yuzon. At gusto niyang maging guest speaker ang asawa ko na si Henrix. Kaso nga lang, hindi kasi mahilig sa public speaking ang asawa ko. Kaya ako na lang ang sinabihan niya na mag-speech. Like, sino ba naman ako para tumanggi? I am representing the Eagles, our company that provides the quality appliances in the Philippines. Pinag-cross ni Trisha ang braso sa ilalim ng kanyang dibdib. Sa mga hindi nakakaalam, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Kasama ko sa aming maliit at masikip na tahanan dati, ang pinakamamahal ko nanay at tatay. Lingid sa kaalaman ng lahat, meron akong kapatid. Napadpad ang mga mata ni Elvira sa pwesto ni Trisha. Ngunit, patay na siya. Sarkastikong natawa si Trisha na marinig yun. Kapal talaga na muka. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Elvira, bigla na lang nagkaroon ng glitch sa big screen na nasa likod niya. Ang display ng event sa gabing yon napalitan ng black screen. Lahat ng atensyon ng mga bisita napunta roon pati na rin si Mr. Yuzon. What's happening? Tanong ni Elvira na kunot ang noo. Napangisi si Trisha nang mag-play sa big screen ng isang video 5 years ago. Nakuha ng old model niyang cellphone. Sa video, makikita si Trisha na nagsasalita habang umiiyak. Sa tuwing malungkot ako nasasaktan, gumagawa na lang ako ng video kagaya nito. Ngayong araw, sinaktan ako ni nanay at tatay dahil lang sa isang bag na walang paalam na ginamit ng ate Elvira ko at saka bigla na lang bumukas ang pinto sa likuran ni Trisha na nasa video. Pumasok doon si Elvira at walang sabi-sabing hinila ang buhok ni Trisha na agad na pasigaw. Peste kang baboy ka! Binigyan mo pa ako ng kahihiyan sa harapan ni Henrix? Aray ko ate, tama na! Napasinghap ang mga bisita nang biglang sampalin ni Elvira si Trisha. Pagkatapos nun, sinabunutan niya ito at pinagsisipa. Maririnig ang malakas na pag-iyak at pagmamakaawa ni Trisha sa video. Ngunit walang awa si Elvira at pinagpatuloy niya ang ginagawa sa kapatid. Masama ang tingin ng mga bisita kay Elvira. Ang iba'y nagtatakip ng mata dahil hindi kinakaya ang nakikita. Si Elvira naman, na nasa stage na ibagsak ang mikropono, humarap siya kay Trisha. Nanlilisik ang mga matang tila isang leon na nakita ang hapunan nito. Ikaw! Tigil mo to! Tumayo si Trisha at naglakad patungo sa stage. Sa kanya dinampot ang mikropono na naibagsak ni Elvira. Nag-stop ang video na nasa screen at tumahimik ang paligid. Hi everyone! Good evening! Ang babae na nasa video na napanood nyo walang iba kundi ang kapatid ni Elvira and that's me. Don't worry, I'm still alive. I'm still alive. Ngayong gabi nasaksihan niyo kung anong klaseng tao talaga si Elvira. She's not an angel. Angels don't have tails and horns, right? Gusto ko makita ng lahat ng sumusuporta sa negosyo ng pamilya ng babaeng ito na hindi siya worth it na suportahan. Dahil sa ugali niyang napakagaspang, mas masahol pa sa kahoy na hindi naliha. Humarap si Trisha kay Elvira na kanina pa niya naisaktan. Kitang-kita din ang pagnanais itong hablutin siya at sabunutan ngunit hindi nito magawa.
Maraming tao ang nanonood sa kanila at may mga kamerang nakatutok sa kanilang dalawa. What are you doing, Trisha? May diing tanong ni Elvira. I'm just paying back, sissy. Ngumiti ng malawak si Trisha. Bigla na lang lumapit si Henrix kay Elvira at sinabing umalis na sila doon bago ito hinila paalis sa lugar. Sa may gilid ng stage, ngumiti si Trisha kay Vince na pumapalakpak naman para sa kanya. Matapos ang gabing yon, ipinagdiwang ni Vince sa Trisha ang nangyari sa pamamagitan ng pag-iinom ng wine habang nakaupo sa tabi ng swimming pool. Hindi pa man lumilipas ang 24 oras, kalat na sa social media ang mga video clips sa party ni Mr. Yuzon. Habang nakaupo si Trisha sa office chair niya sa loob ng opisina, ini-stalk niya ang social media account ni Elvira. Karamihan sa mga updates nito, mga litrato nito noon habang nagbabakasyon sa mamahaling resort at mga out of town nito na mag-isa. Hindi lang yata 5 bansa ang nakita ni Trisha na nabisita ni Elvira at ang timestamp ng mga yon hindi nalalayo sa isa't isa. Karamihan nangyari lang sa loob ng 1 buwan. Dami mo naman pera pang gala. Daig mo pa ang anak ni Henry siya. Napapangisi na lang siya tuwing bubuksan niya ang comment section ng post ni Elvira. Punong-puno yun ng hate comments ng mga followers at bashers nito. This is the start of your downfall, Elvira. Hindi ako titigil hanggang sa dumating sa punto na magparitoke ka para lang hindi ka makilala ng mga tao. Napatigil siya sa pagsuscroll nang biglang may tumawag sa cellphone niya. Ang binayaran niyang spy na ngayon ay nasa loob ng kumpanya ni Elvira at Henrix. Nagiging mata at tenga ni Trisha sa loob. Hello, Joy? Give me some news? Ma'am, kanina, napadaan ako sa boardroom nila. Narinig ko na parang may pinagtatalunan silang missing fund na nakalaan dapat sa production ng products. Parang matagal na nila yung pinoproblema ngunit hindi pa rin nila malaman kung saan napunta ang pera. Hindi ko rin narinig exactly kung magkano pero sigurado ako milyones yon. Talaga? May iba ka pa bang narinig bukod doon? Yun pa lang po yung nalalaman ko sa ngayon. Babalitaan na lang kita kapag may bago ako nalaman. Thanks, Joy. Bye. Nang matapos ang tawag, muling nag-flash sa screen ni Trisha ang litrato ni Elvira habang nasa harap ng Eiffel Tower. Nangunot ang noo ni Trisha. Habang ang kumpanya ng asawa mo na problema tungkol sa missing fund, nagpapakasarap ka naman sa pagta-travel mo. Bigla na lang nagkaroon ng idea sa isip ni Trisha tungkol sa kapatid at sa nawawalang funds ng The Eagles. Mukhang meron itong koneksyon. Tumayo si Trisha at sinuot ang coat niya bago lumabas ng opisina. Nagpahatid siya sa driver niya patungo sa building ng The Eagles. Pagdating doon, dumiretso siya sa information desk at tinanong kung saan ang opisina ng CEO. Nang malaman, naglakad siya patungo sa elevator ngunit maraming nakapila doon. Kaya, napagdesisyonan niyang tahakin ng malaking bifurcated staircase na nagbibigay daan patungo sa elevated floor ng first floor na makikita agad pagpasok mo sa lobby. Anong ginagawa mo dito? Nang marating ni Trisha ang taas ng hagdan, hindi inaasahang makita niya agad si Elvira na kasama si Henrik, halatang problemado ito. Elvira, mabuti naman na nakita agad. I'm just paying you a visit. Hello, Henrix? Manggugulo ka lang dito. Umalis ka na bago pa tayo pakaladkad sa gwardya. Kararating ko lang naman, Elvira. Pinapaalis mo na ako agad. May problema ba kayo? Mukhang wala sa mood ng asawa mo ah. Just get out of our way, Trisha. You're not helping. Saad ni Henrix. Tungkol ba sa missing fund ng company niyo? Sinadya ni Trisha na lakasan ang pagkakasabi nun upang mapansin sila ng mga empleyado na nagpapabalik-balik sa paligid. Effective naman ang ginawa ni Trisha dahil ang ilan sa mga empleyado ng kumpanya ay napatigil at nagtipon-tipon sa gilid nilang tatlo. Paano mo yun nalaman? Oh, nanghula lang ako. Totoo ba? Naku, Henrix, mukhang may magnanakaw dito sa kumpanya mo tapos hindi mo pa alam. Baka nga mamaya malaman mo na nasa tabi-tabi lang pala. Mula kay Henrix, nilipat ni Trisha ang tingin kay Elvira. Wala kang alam sa problema namin ngayon na asawa ko kaya itiko mo yung bibig mo bago ko yan tahiin. May alam ako, Elvira.
Hindi mo lang alam pero marami ako nalalaman. Humarap si Trisha sa mga nakapalibot sa kanilang empleyado. Nakita niya si Joy na nakasuot ng janitress uniform. Nakatutok ang cellphone sa kanila. Inutusan niya ito kanina na i-record ang mangyayari kapag nakarating siya ng building. Siguro naman karamihan sa inyo ay follower ng social media account ng asawa ng CEO niyo? Kung oo, baka alam niyo rin na halos linggo-linggo may pinupuntahan si Elvira ng mga lugar at alam natin kung gaano kamahal ang plane ticket o kahit nga ticket sa barko eh. Also, she owns a lot of jewelries, designer bags, designer shoes, and clothes na gawa ng mga sikat na fashion designer. May mga ganong bagay siya pero, ang tanong, may trabaho ba siya? Parang wala naman. Asa lang naman siya sa asawa niya tapos mababalitaan niyo na lang may nawawalang funds sa budget ng company for the production. Saan kaya napunta? Humarap si Trisha kay Elvira. Hindi kaya ginamit niya? Sinungaling ka. Lahat ng perang ginagamit ko galing lahat sa asawa ko. Huwag kang gumawa ng kwento. Nagsisinungaling ka. Really? Ba't parang pinagpapawisan ka? Are you nervous? Are you guilty? Sunod-sunod ang paghingang ginawa ni Elvira habang inililibot niya ang tingin sa paligid. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Sa tabi niya napapahilot na lang ng sentido si Henrix. Ano, Elvira? Magpaliwanag ka naman sa mga empleyado ng asawa mo. Shut up, bitch! Isang sampal ang ginawad ni Elvira sa mukha ni Trisha dala ng galit at pagkabigla. Sinagot naman yun ni Trisha na isang sampal din. Ngunit pagkatapos na nagsabunutan na silang dalawa. Sinubukang awatin ni Henrix ang dalawa, ngunit tinulak lang siya ni Elvira paatras. Let go of me! Sigaw ni Trisha. Palapit sila ng palapit sa kanto ng hagdan. Nang mabitawan ni Trisha ang buhok ni Elvira, agad na naitulak siya ni Elvira na dahilan upang mahulog siya sa hagdan at magpagulong-gulong pababa. Nanlaki ang mata ni Elvira sa nakita. Huli na nang malaman niya na pinagkakaguluhan na ng mga tao si Trisha sa baba. Walang malay at dumudugo ang ulo. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ng isa sa mga babaeng empleyado. Hinila na si Elvira ni Henrix at umalis sila doon. Pagkamulat ni Trisha, nasa ospital na siya. May nakabendang tela sa ulo, may mga aparatos na nakakabit sa kanya habang nakahiga sa hospital bed. Babe, mabuti at gising ka na. Sa tabi niya'y naroon si Vince na kanina pa nagbabantay na magkamalay siya. Tinawagan ko na sina Tito at Tita. Papunta na sila dito. Kamusta yung pakaramdam mo? Nang biglang tumawag ang ospital sa akin na sinasabing sinugod ka raw dito dahil nahulog ka sa hagdan ng The Eagles, sinakop ng kaba yung dibdib ko. Ano ba nangyari? Nagkasagutan kami ni Elvira. Tinulak niya ako. Hayop talaga yung babaeng yan. Mabuti nga at ginawa niya yan eh. Nababaliw ka na ba? Muntik ka na mamatay. Ano ka ba, babe? Ang mahalaga maayos yung kalagayan ko ngayon. Sigurado akong kalat na ang video namin ni Elvira kanina. Sigurado rin akong sirang-sira na siya sa mga tao. Napalingon sila sa TV na nakabukas sa loob ng silid. Nag-flash to ng isang news report na kumakalat na video ni na Elvira at Trisha. Kitang-kita mula doon kung paano naitulak ni Elvira si Trisha at nahulog si Trisha sa hagdan. Told you, babe. Proud na sabi niya. Babe, sa ginawa mong yan, napapahama ka na. Tama na siguro yan, tumigil ka na. Hindi pa yan sapat. Nagsisimula pala ako sa kanya. Wala pa tayo sa climax ng revenge ko tapos patitigilan mo na ako? I'm just concerned about you. Hinawakan ni Vince ang kamay ni Trisha na nakapatong sa kama at sa kayon marahang pinisil. Nang magtama ang paningin nila, bakas sa mga mata ni Vince ang pag-aalala sa maaaring mangyari sa dalaga. Hinawakan din ni Trisha ang kamay ng fiancé na nakahawak sa isang kamay niya. Babe, I got this. O sige, promise ko sa'yo na mag-iingat na ako sa susunod, okay? And I'm sorry for making you worry. Pero sana maintindihan mo, I'm not satisfied yet sa nangyayari kay Elvira. Hindi pa ako nakakabawi sa mga magulang namin. Ang tagal kong hinintay na pagkakataon to. Sa wakas makakabawi na ako sa kanilang lahat. Kaya sana maintindihan mo ko. Fine. But still be careful. Bahagyang yumuko si Vince upang halikan ng labi ni Trisha, pati noon ang kanyang fiancé. Nang ma-discharge sa ospital, hindi pa siya pinayagan ni Vince na bumalik sa trabaho. At sinabihan pa siya nitong magpahinga muna. Habang nasa mansyon, walang ibang ginawa si Trisha kundi mahiga, manood ng TV at kumain.
Gustong-gusto niya na bumalik sa trabaho. Napansamantalang pinamamahalaan muna ni Alfredo hanggang makabalik si Trisha. Ngunit para sa ikatatahimik ni Vince, sumunod na lang siya sa nais nito. Trisha, anak. Napalingon si Trisha sa pinto ng kwarto niya nang bumukas yun at pumasok si Gracia. Mommy, pasok po kayo. Napabangon si Trisha sa higaan. Agad niyang pinatay ang TV. How was your feeling? Sumasakit pa ba ang ulo mo? Hindi na po masyado. Kaya ko na nga pumasok sa trabaho kaso ang kulit ni Vince eh. Naupo si Gracia sa kama ni Trisha. Hayaan mo na. Nag-aalala lang sa iyo ang fiancé mo. Mahal na mahal ka nun at ayaw kanyang nahihirapan o nasasaktan. Hindi ka na nasanay. Alam ko po and I'm thankful dahil nandyan siya para sa akin. And I love him too. Nakita ko ang videos ni Elvira sa social media. Napaayos na upo si Trisha nang biglang baguhin ni Gracia ang usapan. Ang plano niyang paghihiganti sa biological parents niya at sa kanyang kapatid, hindi lang niya binanggit kay Vince kundi sa mga adoptive parents niya. Kahit na may pag-aalinlangan ng mga ito, wala silang nagawa kundi suportahan ang kagustuhan ni Trisha. Naintindihan naman nila kung saan nanggagaling ang sama ng loob nito sa mga tunay na magulang at sa nakatatandang kapatid nito. Ito na yan, Mommy. Unti-unti ko na silang pinagbabayad sa mga pang-aabuso at pananakit nila sa akin noon. Alam ko, anak. Pero gusto lang sana kitang payuhan. Sasabihin ko to. Hindi dahil sa kinakampihan ko ang tunay mong pamilya o pinagtatanggol ko si Elvira. Hindi dahil mahal ka namin ng daddy mo, Trisha. Alam ko, anak, na napakalaki ng galit mo sa kanila. Pero hindi mo mababago ang katotohanan. Nakadugo mo sila at pamilya mo pa rin sila. Kung gusto mong bumawi, okay lang. Gusto mo yan eh. Galit ka sa kanila, okay lang din yun. Normal naman yun dahil sa pinagdaanan mo, pero anak. Inabot ni Gracia ang palad ni Trisha at pinisil yun. Sana, hindi ka dalhin ang paghihiganti mo sa apoy ng kasamaan. Sana alam mo pa rin na isa kang mabuting tao na hindi ka katulad nila. Bumaba ang tingin ni Trisha. Tipid siyang napangiti. Saka siya nagangat ng tingin kay Gracia. Opo, Mommy. Kayo ni Daddy ang nagbalik ng pagmamahal sa puso ko. Kayo ang dahilan kung ba't nakamit ko yung mga bagay na dati pinapangarap ko lang. Komportabeng buhay, financial freedom, higit sa lahat isang masayang pamilya na tanggap kung ano ako at sino ako. Huwag po kayong mag-alala. Ako pa rin po si Trisha Sanchez, ang anak niyo. Hindi po ako magiging katulad ni na Elvira. Sana nga, anak. Niyakap ni Trisha ang ina, saka siya nito hinaplos sa buhok at sa likod. Makalipas ang isang linggo, nakabalik na siya sa trabaho. May mga naiwan ding gawain si Alfredo para sa kanya, kaya pagkabalik pa lang niya, inasikaso niya na agad ang sandamakmak na paperworks. Yun ang isa sa mga dahilan kung ba't gusto niya na agad makabalik sa trabaho pagka-discharge niya sa ospital. Kumatok si Vince sa pinto na opisina ni Trisha bago pumasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang fiancé na nakasandal sa upuan nito habang nakapikit ang mga mata at nakahawak ang kanang kamay sa noo. Babe, are you okay? Pinatong ni Vince sa lamesa ang dalang pagkain na tinake-out niya mula sa restaurant. Saka siya lumapit kay Trisha. I'm just tired. But I'm okay. Dami kong binasang papeles. Tugon ni Trisha. Matapos imulat ang mga mata, saka muling pumikit. May dala ako lunch, kumain ka na muna. Mamaya na babe, sakit pa ng ulo ko eh. Do you want me to massage your forehead? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Trisha. Bahagya siyang nagmulat ng mga mata at tinitigan si Vince. Yes please, thank you babe. Pumwesto si Vince sa likod niya at nagsimula sa pagmamasahe. Noon pa lang, hindi pa sila magkasintahan. Dama na ni Trisha kung gaano kaalaga si Vince. Maituturing niya ang sarili na swerte sa kanyang fiancé, sa pagiging mapagmahal nito at maasikaso. Hindi pa man nagtatagal ang pagmamasahe ni Vince sa kanya, bigla namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok doon si Danya, na bakas ang pag-aalala sa muka. Ma'am Trisha, pasensya na po sa abala ha, pero si Ma'am Elvira po nasa baba, galit na galit. Nagpupumilit siyang pumunta dito para sa'yo, ayaw niya magpaawat sa mga gwardya. Nagkatinginan si Vince sa Trisha.
Tell her to meet me at the nearest ice cream shop. Babe, ako nakaharap sa kanya. Bigil ni Vince na makatayo siya. No, ako ang pakay niya, kaya siya nagpunta dito. Hayaan mo na akong kumausap sa kanya. Pero, hinawakan ni Trisha ang braso ni Vince. I got this. Mauna na ako, salamat sa lunch. I will eat that pagbalik ko dito, okay? I love you. Hinalikan ni Trisha ang labi ni Vince bago magpaalam at lumabas ng opisina. Kahit na nananakit ang ulo, sinikap ni Trisha na babain si Elvira sa lobby. Kumalma ito na makita siya. Nang makarating sila sa ice cream shop, ipabura mo yung video natin sa social media. Yan ang bungad na statement ni Elvira pagkaupo nila sa loob ng shop. What video? Yun nangyari sa building namin. Alam ko ikaw may pakanaan ng pagpapakalat nun para siraan ako at ang kumpanya namin ni Henrix. Bakit? Kahit naburahin ko yun, nakamarka na sa isip ng mga tao na masama ka. Hindi mo na yan mabubura. Just delete it! Mariing sabi ni Elvira, ngunit may bakas ng pagpipigil dahil nasa pampublikong lugar sila. Yan talaga naging first concern mo kaya gusto mo ako makausap? Akala ko naman, kakamustahin mo ako. O yung kalagayan ko matapos mo ako itulak sa hagdan. Ikaw ang sumugod sa teritoryo namin. Ikaw ang dahilan kung ba't ka napahamak. Huwag mong isisi sa kanyang kagagahan mo. Dumating ang isang waiter at kumuha ng order nila. Kaya naputo lang kanilang pinag-uusapan. Si Trisha na ang nagbigay ng order nila pareho sa waiter. Saka umalis ang lalaki. You're asking me for a favor pero ganyan ka makipag-usap sa akin? Sa tingin mo ba ganun kadaling kausap ako? Ganito na lang. Ipapadilit ko ang video na sinasabi mo sa isang kondisyon. Binalik ni Elvira ang tingin kay Trisha. Anong kondisyon? Halikan mo yung pa ako. Nanlaki ang mata ni Elvira. What? I'm not doing that. Then I will not delete the video. Nahulog sa isang dilema si Elvira. Tuwang-tuwa naman si Trisha na panooring mahirapang mag-isip ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa bandang huli, tumayo si Elvira. At ang buong akala ni Trisha, aalis na si Elvira ngunit iba ang nangyari. Bigla itong lumuhod sa harapan niya. Hindi inasahan ni Trisha na gagawin niya ni Elvira dahil kilala niya ito sa pagkakaroon ng mataas na pride. Ngunit nakikita niya ngayon na mukhang matindi na ang pangangailangan ni Elvira dahil sa current situation nito. Napatingin sa kanila ang mga tao sa loob ng shop. Tinanggal ni Elvira ang heel sa kanang paa ni Trisha, saka ito hinawakan. Pinikit ni Elvira ang mga mata at hinalikan ang ibabaw ng paa ni Trisha. Pagkatapos, ibinaba niya ang paa at nagangat ng tingin kay Trisha. Are you happy now? Muling sinuot ng dalaga ang heels at tumayo. I can't believe that you fall for it. Sorry Elvira ha, I will never delete that video. Here's some cash. Bayaran mo na lang yung orders natin. Goodbye. Humugot si Trisha na 1,000 mula sa wallet. Saka yun iniwan sa lamesa. Umalis na si Trisha. Iniwan doon si Elvira na diring-diri sa ginawa. Tumulo ang mga butil ng luha mula sa kanyang mata. Hanggang sa sunod-sunod na yun na tila tubig sa ilog na rumaragasa. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, napagpasyahan ni Trisha na umuwi muna sa condo unit niya. Nasa loob na siya ng elevator habang kausap sa cellphone si Vince. Movie tayo tonight? Dito na lang sa condo ko. I miss spending time with you, babe. O sige, message na lang kita kapag papunta na ako Dadaan ako ng grocery to buy some snacks. Alright, babe. Bye! Nang matapos ang tawag, saktong bumukas ang pinto ng elevator kaya lumabas na si Trisha. Nilakad niya ang hallway ng 4th floor. Tumigil siya sa harap ng kanyang unit habang hinahanap ang card na pang-swipe niya sana sa lock ng pinto. Nahagip ng peripheral vision niya ang isang babae at lalaki na kalalabas lang mula sa elevator. Naningkit ang mga mata ni Trisha nang mamukaan niya ang lalaking nakaakbay sa isang babaeng blonde, nakasuot ng maikli at fitted na dress. Henrix, anong ginagawa niya dito? Nagtatakang bulong ni Trisha. Bago pa man makapasok sa unit nito, sina Henrix at ang kasama nitong babae, kinuna na sila ni Trisha ng litrato. Pagpasok ni Trisha sa sariling unit, tinitigan niya ang litrato. Alam kaya ni Elvira na niloloko lang siya ng asawa niya? Sabi ko na nga ba, noon pa lang mukhang hindi na mapagkakatiwalaan ng lalaking yun. Ani Trisha sa isip. Ngunit, napailing din siya. Teka, ba't ba ako may concern sa babaeng yan?
Karma niya na nangyayari sa kanya ngayon, kaya dapat hindi ako maawa sa kanya. Isang ngisi ang pumaskil sa mukha ni Trisha habang sinisend ang picture sa taong binayaran niya upang mag-post ng video ng pagtulak ni Elvira sa kanya. Expose this cheater. Basa ni Trisha sa mensahe na tinype niya bago yan isend kasama ng litrato. Hindi pa nakakalipas ang kalahating oras, nakita na ni Trisha na nakapost ang litrato sa social media na may caption na CEO ng The Eagles nagtataksil sa kanyang asawa sa kabila ng kinakaharap na problema ng kumpanya. Pinagpiestahan ng mga netizen ang comment section at nagpahayag ng sari-sariling opinyon. Parang isang virus na mabilis kumalat ang post at sa loob lang na isang oras, milyon na ang shares nito. Kinagabihan sa mansyon ni Hendrix, nanginginig ang kamay ni Elvira habang hawak ang cellphone kung saan naka-flash sa screen ang trending post ngayon ng isang anonymous person. Tungkol sa asawa niya na nakakita kay Hendrix mismo at sa isang babae na magkasama sa kondo. Napatayo si Elvira mula sa sofa sa may living room nang magbukas ang main door ng mansyon at pumasok mula roon si Hendrix na nakasuot ng office suit at may hawak na briefcase. Ginabi kaya yata na uwi. Napalingon si Hendrix kay Elvira na hindi niya agad napansin. Nag-overtime ako, may tinapos pa akong papeles. Bakit hindi ka ba natutulog? Sa trabaho ka ba talaga nag-overtime o sa kabit mo? Anong klaseng tanong yan? Patong-patong na ang problema sa kumpanya, Elvira. Huwag mo nang dagdagan, sumasakit na ang ulo ko. Nagmamaang-maangan ka pa. May nakakita sa'yo kasama yung kabit mo. Nakunan pa kayo ng litrato. Kalat na yung picture niya sa social media. Malinaw na malinaw yung mukha mo doon. Kahit pa itanggi mo na wala kang kabit, hindi na ako maniniwala sa'yo. Pinakita ni Elvira ang naka-flash sa cellphone niya. Lumapit si Hendrix kay Elvira at hinablot ang cellphone. Kunot ang noon nitong tinitigan ng post tungkol sa kanya. Sa kanya binalibag ang cellphone sa pader dahilan upang masira ito. Ano ba, Han? Walang giya talaga yung kapatid mo. Si Trisha na naman nasisisihin mo dyan sa katangahan mo, ha? Kung di ka ba naman bobo na ibalandre ang kabit mo sa public place? Alam mo, ayaw ko mang sabihin ito. Pero ito lang ang ginawa ni Trisha na ipinagpapasalamat ko. Kung siya man na may pakana nito, at least ngayon alam ko na niloloko mo ko. Pinaghampas ni Elvira ang dibdib ng asawa habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Minahal kita, Hendrix. Ginawa ko lahat ng gusto mo, tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Hinawakan ni Hendrix ang kamay ni Elvira. Ano naman ngayon kung niloloko kita, ha? Sawang-sawa na ako sa'yo. Pero hindi kita pwedeng hiwalayan dahil naaawa ako sa'yo at sa pamilya mo mahirap pa sa daga. Kung makapagsalita ka para napakalaking kawalan mo sa akin. Isa kama ka lang naman may silbi. Parang pinupunit ang puso ni Elvira sa mga sinasabi sa kanya ng asawa. Hayop ka! Isang malakas na sampal ang natanggap ni Elvira mula kay Hendrix dahilan para matumba siya at tumama ang likod niya sa kanto ng sofa. Napadaing si Elvira sa sakit na hindi nga alam kung mula ba sa sampal, sa pagkakatama niya sa sofa o sa panloloko ng kanyang asawa. Huwag mo ako mamura-mura, Elvira, ha? Magpasalamat ka na nga lang pinatulan pa kita at nagkaroon ka ng pera at kapangyarihan. Pareho kayo ng kapatid mo. Buwisit sa buhay ko. Tinalikuran ni Hendrix si Elvira at umakyat na sa hagdan patungo sa kanilang silid. Naiwan si Elvira doon na nakasalampak sa sahig. Yakap ang sarili. Umiiyak at durog na durog ang puso. Pinunasan niya ang gilid ng labi. Dahil may dugo doon, dulot ng mabigat na kamay ni Hendrix. Nang sumunod na araw, hindi pumasok ang lalaki sa trabaho. Ngunit sunod-sunod na missed calls ang natanggap nito mula sa sekretarya. Kaya walang choice si Elvira kundi magpakita sa opisina on behalf of Hendrix. Samantala kasama si Vince, bumisita si Trisha sa building ng The Eagles. Pagkalabas pa lang nila sa elevator, nakasalubong na agad sila ng mga empleyado na sunod-sunod na nagsipasok sa elevator. Bawat isa, may dalang gamit. Hinarang ni Trisha ang mga ito. Excuse me, ano nangyayari dito? Hindi po pumasok si Sir Hendrix ngayong araw at si Ma'am Elvira lang po ang nasa CEO's office ngayon. Pinagtatanggal niya po yung karamihan sa amin sa trabaho ng walang dahilan. Malungkot na sabi ng babaeng nakasuot na makapal na salamin. Nagkatinginan sina Trisha at Vince. Mukhang unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya ng asawa ni Elvira
At sa tingin ko may kinalaman nito sa kumalat na picture ni Henrix na may kasamang ibang babae. Sa tingin ko din. Dito ka na lang, ako na lang kakausap kay Elvira. Are you sure? Baka saktan ka niya ulit. Kaya ko ang sarili ko. Kapag kailangan kita, sisigaw na lang ako. Okay, be safe ha. Tumango si Trisha, saka nagtungo sa CEO's office. Hindi na siya kumatok dahil bukas na ang pinto at sa loob naabutan niya si Elvira na nagbababato ng gamit sa iba't ibang direksyon at sumisigaw. I hate you, Henrix! Sigaw nito bago niya itinumba ang water dispenser at nagkalat ang tubig sa sahig. Elvira, nababaliw ka na ba? Napalingon si Elvira sa direksyon ni Trisha. Ikaw na naman? I'm just visiting you. Lumapit si Elvira kay Trisha. Nagkalat ang maskara nito. Sa mata, dulot ng pag-iyak. Basang-basa na rin ang pawis ng noo at leeg nito. Ikaw ang dahilan kung ba't nangyayari itong lahat sa buhay ko. Ano? Masaya ka na ba? Masaya ka dahil naging miserable ang buhay ko dahil sa'yo? Hindi naman ako yung nagloko sa'yo, Elvira. Si Henrix yun. Napaiwas ng tingin si Elvira. Saka siya napahawak sa working table ni Henrix upang humingi ng suporta sa nanlalambot niyang tuhod. Tama ka. Siguro deserve ko rin to lahat dahil sa nagawa ko sa'yo noon. Mula sa pagkakangiti, lumambot ang ekspresyon ni Trisha. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagsabi ng tama si Elvira. Kung nandito ka ngayon, para makita akong ganito. Sige, pinapayagan na kita. Kunan mo ako ng litrato. Ipakita mo sa buong mundo kung paano mo ako sirain. Wala na akong pakialam. Naupo si Elvira sa office chair. Biglang nakaramdam ng awa at guilt si Trisha habang pinagmamasdan si Elvira na matulala na lang sa kisame. Halata sa mga namumugtong mata nito na magdamag itong umiyak at hindi natulog. Ngunit ang mas lalo nakapukaw ng pansin ni Trisha ay ang namumulang kanang pisngi ni Elvira at ang sugat nito sa gilid ng labi. Sinaktan ka ba ni Henrix? It's none of your business. Kunan mo na lang ako ng litrato at iwan mo na ako, gusto ko mapag-isa. May kinuha sa loob ng bag niya si Trisha. Nilabas niya mula roon na isang panyo. Lumapit siya kay Elvira at inabot yon. Tinitigan lang ni Elvira ang panyo, saka ito nagangat ng tingin kay Trisha. Yes, gusto kong iparamdam sa'yo lahat ng sakit na naramdaman ko noon mula sa'yo at sa mga magulang natin. Gustong gusto ko itang durugin. Gusto ko itang makitang nagdurusa. Dahil wala ka man lang ginawa nung binenta ako ni nanay at tatay sa ibang tao. Kahit kailan hindi ko naramdaman na naging ate kita. Kahit kailan? Hindi ko naramdaman na naging parte ako ng pamilya niyo. Pero kahit balik-balik na rin pa natin ang mundo, hindi magbabago ang katotohanan ng iisang dugo ang dumadaloy sa atin. And seeing you like this, at some point, I want to comfort you. Because I know it's hard. But I understand too. If you don't want. Fix yourself, Elvira. That jerk doesn't deserve your tears. Nang hindi tanggapin ni Elvira ang panyo na nilapag ni Trisha, saka siya lumabas ng opisina. Dahil sa sunod-sunod na kontrobersyal, na isyu na nangyari sa buhay ni Henrix at Elvira, unti-unti nang bumagsak ang kumpanya at tuluyan na nagsara sa loob ng isang buwan. Lumabas ang katotohanan na ginamit ni Elvira ang missing fund ng kumpanya para sa luho. Nang malaman ito ng mga taga Sanchez Corp, nag-prepare ng isang celebration si Vince para kay Trisha. Cheers! Sa pagbagsak ng The Eagles at sa patuloy na pamamayagpag ng Sanchez Corp. Cheers! Sabay-sabay na saad ng mga guest. Tipid na ngumiti si Trisha at nakipagkamay din sa iba bago uminom ng alak. Congratulations, babe. Nagtagumpay ka sa paghihiganti mo. Bonus na lang na pabagsak mo rin ng The Eagles. Thanks, babe. Napansin ko sa isang balita sa social media na naghihirap na ulit ngayon si Elvira kasama si Mr. Kiko at Minda Pento. Bumalik na sila dati sa bahay na tinitirhan nila. Ang balita ko, nag-file na rin ng annulment si Henrix laban kay Elvira. Hindi maintindihan ni Trisha kung ba't kahit natupad na ang plano niya, hindi siya masaya. Imbis na magalak at nagpupunyagi, awa at guilt ang naramdaman niya. Lahat ay nagdidiwang maliban sa kanya. Are you okay? Kanina ka patahimik dyan. Masama ba pakiramdam mo? No. May inisip lang ako. Pero Vince, pwede ba tayo pumunta mamaya sa address ni na Elvira? Oh sure, pwede naman.
Maaga na nga lang tayo magpapaalam sa mga empleyado mo if that's what you want. Naputol ang usapan nila nang lumapit si Danya sa kanilang dalawa. Ma'am, sir, mukhang panahon na para pag-usapan natin yung kasal niyong dalawa. Kailan niyo po ba balak magpakasal? Sumang-ayon naman ang ibang empleyado sa kanila. Malapit na. Saad ni Trisha, tumango naman si Vince. Siguro magsisimula na rin kami ni Trisha ng plans namin for the wedding. Kahit wala pang date, iniimbitahan na namin kayo agad. At nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng party, dumaan nga sina Vince at Trisha sa address ni Elvira. Inihinto ni Vince ang sasakyan ilang metro ang layo mula sa bahay. Ibinaba ni Trisha ang bintana ng kotse. Sa kanya tinanaw ang munti nilang tahanan dati. Sa labas, nakita niya si Elvira na nagwawali sa ilalim ng puno habang sina Kiko at Minda nagtatanim ng mga gulay. Inangat na ulit ni Trisha ang bintana at nagiwas ng tingin. Gusto mo bang samahan kita? Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Hindi ko pa yata sila kayang harapin ngayon. Sure, anytime you're ready. Umalis na sila at hinatid na ni Vince si Trisha sa mansyon ng mga Sanchez. Kinagabihan, habang umiinom ng alak sa may balkonahe ng kwarto niya si Trisha, pumasok si Gracia ng silid. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ho ako inaantok. Narinig ko ang balita tungkol sa kumpanya ng asawa ni Elvira. Oo nga po, Mami. Pero bakit ganun? Bakit hindi ako masaya? Lalo na sa nangyari sa buhay nila. At imbes na maging masaya ako para mas lalo ako nalungkot. Nung makita ko yung kalagayan ni Elvira last month, I saw how terrible her situation was. At ngayon nakita ko sila sa dati naming bahay. Bumalik na sila doon. You should talk to them, Trisha. Paano? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanila. Hindi sabihin mo na lang kung ano nasa puso mo. Oras na siguro para magkapatawaran na kayo ng biological family mo, Trisha. Kung hindi mo sila makakausap, baka habang buhay kang hindi tatantanan ng nararamdaman mo ngayon. Kung hindi ka man nila tanggapin o ayaw ka nilang kausapin, ang mahalaga na ipahayag mo yung nais mong sabihin. Tumango si Trisha at nagpasalamat sa ina. Makalipas ng 3 linggo, nagpasama siya kay Vince pabalik sa bahay ni na Elvira. Pagbaba na sa sasakyan, at pagpasok ng bakuran napansin niya agad si Elvira na nagsasampay ng mga nilabahan. Biglang bumukas ang pinto ng bahay sa harapan. Mula doon, sina Kiko at Minda ay lumabas na nakasuot ng lumang damit at may nakasukbit na maliit na bag sa bewang. Mukhang bumalik na ang mga ito sa pagtitinda ng isda sa palengke. Trisha, ikaw ba yan? Ngumiti si Trisha at tumango. Naku anak, mabuti at napabisita ka. Niyakap ni Minda ang dalaga. Hindi naman yun inaasahan ni Trisha. Ang akala niya ipagtatabuyan siya ng mga ito. Elvira, halika. Dumating ang kapatid mo. Napatigil si Elvira sa ginagawa. Napunta ang tingin niya sa harapan ng bahay. Pagpasok sa loob ng bahay, pinaghanda ni Minda ng juice si Trisha. Saka ng isang biskwit na nabili lang ni Kiko sa tindahan. Bakit ka napadalaw, anak? Pagpasensya mo na itong bahay. Kalilipat lang kasi namin ulit kaya medyo magulo pa. Pupunta na sana kami ni Kiko sa palengke ngayon para magtinda ng isda. Gusto ko po kayo makausap lalo na si Elvira. Nagkatinginan ang mag-asawa. Elvira, gusto ko humingi ng tawad sa lahat na nangyari. Ako ang dahilan kung ba't kayo bumalik sa ganitong buhay. Sana mapatawad mo ako sa lahat na nagawa ko. Ako nga dapat yung magsabi niyan sa'yo, Trisha. Kami ang unang nanakit sa'yo. Kami na pamilya mo. Dapat kami ang nagmahal at nagpoprotekta sa'yo. Pero kami pa ang unang tumrato sa'yo na parang basura. Nung sinaktan ako ni Henrix, saka ko lang na-realize na baka karma ko na nga yung lahat. Hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. And I'm sorry for that, Trisha. I'm really sorry. Niyakap ni Trisha si Elvira. I'm sorry din, ate. Sana magkaayos na tayong dalawa. Trisha, gusto rin namin humingi ng tawad sa'yo. Kami ng tatay mo. Sinasabi namin to hindi dahil sa mayaman ka na. Baka isipin mo na pera lang ang habol namin sa'yo. Pero maniwala ka, nagsisisi kami na pinamigay o binenta ka namin dati. Nagsisisi kami na inabuso at sinaktan ka namin noon. Gagawin namin ang lahat para mapatawad mo kami, anak. Napatawad ko na ho kayo. Bago pa man ako pumunta dito, buo na yung loob ko na
Napatawad ko na kayong tatlo. Sunod-sunod na hikbi ang narinig ni Trisha mula kay Kiko maging kay Minda. Sa may pinto, napatingin si Trisha nang makita si Vince na nakatanaw sa kanila. Ngumiti sila sa isa't isa. Oo nga po pala. Humiwalay siya ng yakap sa mga magulang. May gusto po kami ibigay sa inyo ni Vince. Sinenyasan ni Trisha ang nobyo at agad namang inabot ni Vince ang isang wedding invitation. Imbitado po kayo sa kasal namin. Huwag po sana kayo mawala. Tinanggap ni Elvira ang imbitasyon. Niyakap ni Trisha si Vince at sa mga oras na yon, biglang gumaan ang pakiramdam niya. Sa buhay, na isang taong sinaktan at inapi, hindi mawawala ang pagnanais itong makapagiganti. Ngunit sa paghihiganting ito, totoo nga bang kasiyahan ang matatagpuan sa dulo? Ang paghihiganti ay daan upang makabawi. Yan ang alam ng nakararami. Ngunit kadalasan ang paghihiganti ay daan din para matagpuan mo ang pagpapatawad sa puso mo. Para maintindihan mo na sa kabila ng sakit at galit, mas maluwag pa rin sa dibdib ang magpatawad. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gloria Soleza, Francisco Nablo, Medardo Leoncio, Susan Morillo, Remelin Ekdang, Ara Adjani, Mary Tauring, Raylan Podadera, Tita Mads, OFW Journey at Benigna Delicana. Maraming salamat po sa inyong lahat.